Kamusta kayo? Nakita ninyo na si Congressman Kiko Barsaga, isang kongresista, ay sinuspinde ng Congress mismo ng 60 days na walang sweldo at hindi siya pwedeng makapunta sa Kongreso para magsalita. Ang dapat nating maintindihan ng mga congressman or congresswoman ay ibinoto yan ng kanilang mga constituents para silang maging boses ng kanilang distrito o isang lugar. At hindi lang sa distrito, meron tayong tinatawag na party list na merong representation sa Congress dahil sila din ang boses ng kanilang mga miyembro dahil meron silang tinatawag na sectoral o isang sektor na dati ay hindi kasali sa tinatawag nating participation of governance. Tandaan natin, tatlo ang branches ng government. Ang tatlong branches na ito ay nagsisimula yan sa tinatawag na judiciary. Yun ang talagang nag-interpret ng mga batas na ginagawa ng Kongreso. Na yung Congress, yun naman tinatawag na legislative branch. Sila naman ang gumagawa ng batas. At ang mga batas na ito, yan ang sinusundan ng isang branch natin, okay, ng gobyerno. Yon ang gobyerno na ang naghahawak ay ang presidente. Okay. Sila ang parang executive, okay, branch. Ibig sabihin, lahat ng batas sila ang gagawa ng batas na ito. Dahil na-agree na ang Kongreso na ito ay dapat gawin at sundin. Now, ang Kongreso nga, sinasabi ko nga, yan ay ang lugar na pwede tayong mga ordinaryong tao ay magsalita. Ang magsasalita dyan ay ang ating mga binoboto nating mga congressmen or congressman. Kaya mahalaga na ang congressman or congresswoman ay nandoon sa Congress dahil sila dapat ang mag-alaga ng mga constituents. At kung hindi mo papayagan ng isang kongresista o congressman o congresswoman na mag-attend ng Congress or maski sa Senado, yung mga senator naman, kung isususpindi nila, binabawasan o tinatanggalan nila ang karapatan ng mga tao na magsalita. Alam niyo, noong unang panahon, inabutan ko yan, yung Congress ng 60s hanggang 70s, hanggang ngayon, sinusundan ko yan. At nag-a-attend ako paminsan-minsan. At nakikita ko ang debate ng mga congressmen or senators. At sila mismo ay naglalaban-laban. Kasama dyan sa labanan ang minsan mga salitang sa tingin nila ay nakaka-insulto, pero hindi naman sila inaakusa. Kaya iba-ibang salita o lingwahe ang lumalabas yan. Yung iba nagiging emotional pa pag nagsalita sila. At nagkakaroon pa ng panahon dati na hindi ko na nakikita ngayon, yung ang isang congressman or senador pwede magsalita ng kung gusto nila isang araw na nagsasalita. Karapatan nila na magsalita. Hindi sila pwedeng ihinto ng pagsasalita. May ganong karapatan din. Dati, ewan ko ngayon kung meron na. Okay? Pero ni minsan, wala pa akong nabalitaan na ang isang congressman or senator ay ipapahinto at papaalisin at hindi papayagang magsalita sa bawat session nila. Kaya hindi natin ngayon malaman kung totoo na nga na pag ang isang congressman o congresswoman ay nagsalita, maski totoo, pero laban sa nangyayari sa gobyerno natin, yan ang mangyayari. Yan ba ay magtatagal at mananatili na lang ganyan? Paano tayo magkakaroon ng pagkakataon na kumuha ng isang representative natin na pwede magsalita on our behalf para sa atin?
Pero pagdating doon na hindi pala sila pwede magsalita ng katotohanan. Kaya hindi ko alam kung ganito na ang mangyayari sa atin. Kung magtatagal na wala na tayong boses o hindi na tayo pwede magsalita, kung meron tayong daing o reklamo laban sa gobyerno. Tandaan ninyo, ang gobyerno ay hindi lang ang Pangulo, hindi lang ang Vice President, hindi lang ang Congressman, hindi lang Senator. Lahat ng binoboto natin, mula sa Presidente hanggang sa local government natin, basta ibinoto natin, sila po ang tinatawag na pamahalaan. Sila ang pinapayagan natin na mamahala sa atin. Kaya tayo ang dapat nilang sinusundan. At ang iniisip at emosyon natin at ang pahayag natin ay dapat sila ang mangunguna kung sakaling meron silang gustong gawin sa posisyon nila. Yan yata ang naramdaman ko ang humihina, yung tinatawag na governance. Kung ang governance ay humihina o nababawasan, nagwawalang silbi na ang eleksyon, nagwawalang silbi na rin ang gusto nating sabihin bilang isang citizen o miyembro ng pamahalaan at bilang isang tao at bilang isang bansa. Kaya nasa sa atin na ngayon kung matututo tayong mag-isip at gumawa ng paraan kung paano natin maihinto ang ganitong klase ng governance, yung pamahalaan na imbis na tayo ay maiangat, ang nangyayari sa atin, tayo ay bumababa at nawawalan tayo ng pag-asa. Sa edad kong ito, na nabuhay pa mula noong 50s, 60s hanggang ngayon, ako pa rin ay hindi nawawalan ng pag-asa na magbabago ang landas at daan ng pag-improve ng ating bansa. Kaya ako nandito, dito ako pinanganak, nag-aral, tumanda, dito ako mamamatay. Na may pag-asa na darating ang panahon, ang dating sigla ng Pilipinas at ang dating tapang ng mga Pilipino na lumaban sa mga incident or issues na maaring maging challenges natin o maaring magbaba sa atin bilang Pilipino. Kaya sa akin ay meron pa rin pag-asa. Meron mga bagong generation na darating. Ipagdasal natin sila at suportahan natin sila. Dahil darating ang panahon, totoo ang sinasabi ni Jose Rizal. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Subalit, kung papayagan natin na ang mga kabataan ay mawawalan ng paraan para magsalita o gumawa ng aksyon laban sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas at mananahimik na lang sila, talagang marami sa atin ang nawawala na ng pag-asa. Ako hindi ako nag-aalala. May Diyos na buhay, nanonood at nakikinig sa atin. Kaya bilang huli, pagdasal na lang natin ang kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Pilipinas at abroad. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. And most of all, God bless the young Filipinos. Maraming salamat po.